Bibitawan ko guys ng kahit anong gaming phone. Kapalit po ng smartphone na to. Dahil tulad ko, siguro marami naman po sa inyo. Hindi po mga hardcore gamer dyan. Pero hindi ibig sabihin guys is kasing hina po ito nila Oppo. Sa kanila Realme. Saka hindi man po ito kasing lakas si Poco sa kanang ibang mga gaming phone. Sinisigurado ko po sa inyo. Iba ang pagiging smooth ng smartphone na to na hindi natin nakukuha sa ibang mga smartphone na mga mas malakas pa dito. Upgraded din po ang majority ng kanyang specs mula sa Milasure model. From 6.7 inches na meron 1100 din sa peak brightness at Panda Glass protection. Ngayon naka 6.77 inches with 3000 nits na peak brightness at Corning Gorilla Glass 5 na protection. At from IP54 na ratings, ngayon naka IP64 na ratings na rin yan. At dating plastic back lang, ngayon naka glass back na. From dual 50 megapixel na main camera, ngayon naka triple camera na with additional 8 megapixel na ultra wide. Siyempre naka Snapdragon din po yun na processor na dating MediaTek last year. Mukha lang po silang iisa ng design sa milikod. Pero hindi guys, magkaiba po sila ng forma itong Phone 3A compare po sa may Phone 2A last year. Well guys, bigyan niyo po ako ng ilang minuto para ipaliwanag kung bakit po ito ang pipiliin kong smartphone bilang isang daily driver compare po sa ibang smartphone na mas malakas pa po sa kanya. Sa ngayon guys, mahirap pa talaga mag-expect ng flagship level na performance po sa mga smartphone nila. Dahil pangalawang version pa lang po ito ng smartphone nila guys. Compare po sa ibang mga smartphone brands na talagang established na po sila. Kaya para piliin ko po ang smartphone na to, compare sa ibang mga gaming po na mas malakas sa kanya, talagang meron pong something ang smartphone na to na wala po sa iba. I think ang makakagets lang po sa akin dito is yung mga nakakagamit na ng mga flagship level na mga smartphone like kila iPhone, sa kila Samsung. Hindi naman kailangan 16 Pro Max or Galaxy S25 Ultra ang smartphone mo para makasabay sa mga flagship level ng mga smartphone. Like kahit naka Samsung S10 Plus ka or iPhone 11, talagang masasabi natin na iba pong gamitin ng mga flagship na mga smartphone compare po sa mga mid-range at low-end na mga smartphone. At hindi po yan guys dahil sa mga top of the line na mga specs nila. Dahil po yan guys sa mga sobrang friendly user na mga user interface po nila. Yung wala pong bug, walang bloatware, walang ads, at yung di po hassle gamitin. Dahil marami pong mga smartphone ngayon, is software at user interface po ang isa sa pinaka-list na pinapriority po nila. Mas pinapriority po nilang pagandahin ng camera, pagandahin ng performance, patagaling malobat. Pero ibang usapan po ang software dito. Kulang 5 taon na po akong gumagamit ng mga Infinix at mga Tecno na mga smartphone. At isa lang po ang masasabi ko sa kanila. Every year po nagbabago yung mga Android version po nila. Pero sa may user interface guys, napaka-konti po ng pinagkakaiba po nila every year. Na para bang mas pipiliin pong ayusin nila Tecno yung design po ng mismong smartphone nila kaysa ayusin po yung user interface ng smartphone po nila. Saka alam nyo ba guys, Android skin po ang malaking dahilan ng mga bug sa mga smartphone natin. Tulad po ng OS si Xiaomi guys, isa po yan sa mayroong pinakamaraming bug sa mga smartphone ngayon. Na para bang kahit maganda po yung specs sa smartphone nila, bumabagal pa rin po pagka po napapabayaan na. Unlike sa ibang smartphone guys, nakita mo pa rin yung pagiging stock Android nila. Pero lalagyan lang po nila ng software features para po magamit natin ng smooth at walang hassle yung smartphone natin. Parang ganito lang po yan guys. Kailangan po natin ng stable at matibay na tulay para po makapunta sa mga pupuntahan po natin. Dahil kung lubak-lubak po ang kalsada at sira po ang tulay, hindi po magiging ganun kasmooth ang experience natin sa pagpunta po sa mga lugar na pupuntahan natin. Ganon din guys sa mga smartphone natin. Gaano mang kaganda ang mga specs ng smartphone natin, kung di naman po siya ayusin ng mga smartphone brands, katagalan magiging lag din po sila. Isipin mo dalawang smartphone na mayroong magkamukhang specs, pero pagka pinag-compare mo, yung isa mabilis malobat, yung isa pangit naman yung camera, at yung isa is mabagal gamitin. At dahil po yan sa may software optimization na ginagawa po ng kada smartphone brands sa mga smartphone nila. Kaya nga po meron ng mga ayaw lumipas sa ibang mga smartphone brands. Dahil mas nadadalian po silang gamitin yung smartphone na mayroong magandang software experience. Compare po sa ibang smartphone guys, magandang araw po ang specs, pero pangit naman gamitin. Kaya kung papansin nyo guys, marami po mga nagre-review ng mga smartphone. Ang gusto po nilang gamitin is yung iPhone, Samsung phones, o kaya Pixel phones. Ang problema guys, napakamamahal po ng mga smartphone na yan. At yan po ang ibibigay nating phone sa atin. Flagship level po na software. Alam ko hindi mura tong sinating Phone 3A ngayon.
Pero para ma-experience natin ng magandang software tulad ng mga nasa flagship phone, I think okay pa din yan. Like kung namamahalan po kayo sa may lagpas 20k na kanyang SRP, sigurado naman guys, maghintay lang po tayo ng ilang buwan. Sigurado mura na rin po ang smartphone na to. Kaya kung iPhone or Samsung user ka at naghahanap po kayo ng backup phone, I mean secondary phone, maganda pong i-consider ngayon ang nating Phone 3a. Even sa may customization po guys, magsasawa tayo dito. Sa may lock screen po niya, sa may home screen, sa napaka-unique na mga widgets, sa icon packs, sa notification center, even po dito sa may glyph interface. Pwede natin siyang gamitin as notification indicator guys. Na kahit nakataob po ang smartphone natin, malalaman pa rin natin mayroong message or incoming calls pagka po nakasilent yung smartphone natin. Dahil iilaw po yung likod niya. Pwede rin natin siyang gamitin as timer, volume indicator, delivery indicator, at music visualizer. Pag nag-music po tayo, sumasabay po sa beat yung ilaw po niya sa may likod. Nakadepende na po yan sa inyo guys kung paano nyo po gagamitin ang smartphone na yan para po makatulong sa pang-araw-araw natin. Sa display naman ng Phone 3a, from 1300 nits, ngayon nga guys sumabot na po siya ng 3000 nits sa peak brightness. Sobrang liwanag po niya guys kahit nakadirect sa may sunlight. Visible pa rin po siya kahit paggamitin natin habang nagdadrive. Kung more on social media naman guys ang hilig mo, mag-browse sa may Facebook, manood ng videos, mag-online shopping, hindi kayo makakaramdam ng any delay at lag sa kanya dito sa may Phone 3a. Hindi mo mararamdaman guys sa mid-range processor lang po yung nakalagay dito. Dahil 16 Pro Max po, saka Galaxy S25 Ultra yung gamit ko as personal phone. Pero pagka lumilipat po ako dito sa may Phone 3a, sa kulang 1 week ko po siyang gamit, talagang wala po ako nakitang malaking difference sa daily use ko po sa smartphone na yan. Meron din po siyang extra button dito, yan po yung essential key. Hindi pa natin siya pwedeng i-remap sa ngayon. Wait lang po natin sa mga susunod na update kung ano po pong mga features na idadagdag po dyan. Sa camera naman ito yung sample natin sa mga regular shots sa may daytime. Dito guys wala tayong marereklamo sa kanya, malinis siya at maliwanag. Even sa may portrait mode maganda rin po yung makakuha natin. Sa ultra wide naman ito yung ilang sample natin. I think okay din po siya dito. Hindi na rin po yan masama. Pero kailangan pa po ng konting improvement yan. At dito naman guys sa mga night shots natin. Dito guys medyo hindi po maganda ang camera ng nating Phone 3a. Para sa meron 20,000 guys, medyo alanganin po yung ganitong klase ng camera pagka madilim. Pero overall guys, I think okay naman yung kanyang camera. Almost color accurate naman siya at maganda yung color reproduction ng Phone 3a. Hindi po siya sobrang vibrant na pinapatingkad po yung mga kulay ng mga picture natin. Still nakapokus pa rin po siya sa mga true to life na mga image. Alam ko masyado pong mahina ang Snapdragon 7S Gen 3. Kahit sana 8S Gen 3 na yung nilagay sa kanya. Considering na marami na pong smartphone na meron ganitong processor sa mga mas murang presyo po sa may nating Phone 3a. Pero guys, yung casual gaming lang naman, I think di naman na po kayo mabibitin sa may performance niya. Sadya nasanay lang po talaga tayo sa mga malalakas sa processor ngayon na binibigay po nila focus sa kanila Infinix. Pero syempre magkaiba po ng target market ng nating Phone 3a, saka po yung mga gaming phone na hindi naman po hardware ang mga binibenta ng nating Phone 3a. Compare po sa ibang smartphone brands na para mga hardware po yung mga binibenta nila. Dahil kung usapang software support, hindi po tayo mabibitin dito. Dahil 3 years Android update po siya at 6 years na security update. At sa kulang 1 week ko lang pong gamit ang smartphone na to, nakareceive na po ako ng ilang minor updates sa kanya na hindi natin nakukuha sa ibang smartphone brands. Meron po mga smartphone brands guys na ang pangako po nila is 2 years na Android update. Ang problema guys, lumilipas po ang isang taon pero ilang update lang po ang nakukuha natin sa mga security update po nila. Itong design po guys ang ating Phone 3a, siguro naman aware na po kayo na dito po ginaya ni Tecno, saka ni-Infinix yung design po ng ibang smartphone po nila. Yung POVA series, saka yung Infinix City series. Diyan po nila ginaya yun sa nating po ng mga smartphone. Uulitin ko po guys, hindi po para sa mga hardcore gamer ang smartphone na to, na gusto po ng Snapdragon 8 Gen 3 na processor, sa around 20k na SRP. Dahil iba po ang target market ng nating po na smartphone. Compare po dito sa atin na puro mga gaming po ang mga focus. Still marami pa rin po mga user ng mga smartphone na gusto po ng snappy at hassle-free na experience sa mga smartphone po nila. Kaysa sa magandang hardware, pero after po ng ilang taon, meron ng boot loop, dahil sa inaabuso po nila kakalaro. Siguro guys, ang ilang kulang lang po sa may smartphone na yan, syempre unang-una po yung kanyang charger. Dahil supported nga po siya ng 50 watts, kaso wala naman pong charger na kasama sa may box. Tapos yung storage type po niya, sana guys meron pa siyang ibibilis.
Then naka 2.2 lang po siya na storage type dyan. Sana man lang na ginawa na po siyang 3.1. Still, salamat pa rin po kay Nating at pinipilit po nilang gumawa ng mga exciting na mga smartphone compare po sa ibang smartphone brands. 12256 po itong Nating Phone 3A natin ngayon. At kung gusto niyo naman pong umorder ng smartphone na yan, maglalagay na lang po ako ng link sa may comment section. Balik na lang po ako nakatulong ang video ito. Thanks for watching.